Yo, Kirara. Medyo pagdadamutan nyo na po muna ang boses natin ha. Medyo malat-malat pa pero kaya na to. Let's go. Nakarinig ka na ba ng huni ng sikada? Sila yung gumagawa ng ingay na madalas nating marinig sa mga kagubatan, sa mga malawak na kapatagan sa probinsya at mga mapupunong lugar. Ang mga huni din nila ang nagsasabi na hitik sa mga likas na yaman ang kagubatan ng isang lugar. Ngunit maniniwala ka ba na kapag daw tumahimik ang mga sikadang nagsisihuni sa isang lugar, ang ibig sabihin daw nito ay merong mga nilalang ang nakaabang kasama ang mga ito? Ito ay kwento sa atin ni Ami. Hindi niya tunay na pangalan. Nangyari ito noong nabubuhay pa ang kanyang lolo Edgar, noong ito'y bagong pasok na sundalo pa lamang. Taong 1980, sa isang lugar sa isla ng Bicol Region. Noong mga 80s, panahon ng matinding pakikibaka ng gobyerno natin laban sa mga rebeldeng grupo. Doon nasubukang pumasok ni Edgar sa pagsusundalo. Dahil laki sa hirap, ay naisip niya na mas mabuti na daw ang magsundalo siya kaysa manatili sa kanilang probinsya sa Ilocos at ipagpatuloy ang kahirapan ng buhay magsasaka. Hindi naging madali ang pagsusundalo ni Edgar. Mula Ilocos ay kinailangan niyang bumiyahe pa Maynila. At para makaipon naman, ay nagtrabaho muna siya noon sa pier bilang isang pahinante. Dahan-dahan ay nakakaipon rin daw siya noon ng kanyang panggastos, hanggang sa nakakumpleto na nga siya ng mga kailangan niya sa kanyang pag-a-apply bilang sundalo. Dumating na ang araw na pinaghahandaan niya. Mabuti na lang daw at agad din naman siyang nakuha sa programa noon. Dahil nga kailangan ng gobyerno natin noon ng mga sundalo na lalaban sa lumulobong bilang ng puwersa ng mga rebelde sa ating bansa. Matapos ang 6 na buwan nitong pagsasanay sa kampo ng mga sundalo sa Rizal, ay agad silang pinag-report sa lugar kung saan sila madedestino. At doon na nga napadpad ang lolo ni Ami sa isang lugar sa Masbate. Sakay ng military truck, ay bumiyahe ang mga sundalo papunta sa mga kampo kung saan sila itinalaga. Mahigit 1 araw na biyahe iyon mula Rizal pa Bicol. Sa loob ng truck, ay mga nakatayo lamang ang mahigit 40 unipormadong sundalo. At kasama na nga doon si Edgar, ang lolo ni Ami. Hindi pa ganoon kapopular noon ang expressway at hindi rin kagandahan ang kalsadang daan patungo sa destinasyon nila. Kaya naman hindi naging komportable ang biyahe ng mga ito. Madaling araw sila umalis sa Rizal. Mas mabuti na daw na ganoon ang biyahe nila para kahit papaano ay umaga o hindi alanganing oras ang dating nila sa Legazpi, kung saan sila ay sasakay muli sa panibagong truck na isasakay naman ng Roro patawid sa nasabing isla. Isang napakahabang biyahe na noon pa lamang naranasan ni Edgar. Liblib pa rin naman daw ang isla na yon kahit hanggang ngayon. Isang napakalaking isla sa probinsya ng Bicol. Pero mas kamangha-mangha daw at mas nakakatakot ito noong panahon ng 80s. Hitik na hitik ito sa malalaking puno, masusukal na kagubatan at kabundukan. Mga bagay na nauna nang nabanggit ng mga opisyal nila Edgar na siya nilang dadatnan doon sa isla. Ang buong akala nila noon ay doon sila sa kampo maninirahan at magjuduty. Nalalabas lamang sila tuwing magkakaroon ng labanan o kaya naman ay sa tuwing magpapatrolya. Ngunit hindi daw ganoon ang nangyari.
Pagdating nila doon sa isla, kasama ng kanyang mga kabatch na sundalo, ay agad silang isinakay sa panibagong truck. Papunta naman daw yon sa isang lugar na kung tawagin nila noon ay Sikada. Ang Sitio Sikada ay nasa dulong parte ng isla, na kung tutunguhin mo daw sa panahon ngayon, ay nasa 3 oras na lamang ang magiging biyahe mo sakay ng kotse. Ayon ito kay Ami. Pero noon daw, noong panahon ng lolo niya, dahil na rin daw sa piligrong hatid ng mga daanan, ay umaabot daw ng 6 na oras o higit pa ang nagiging biyahe papunta lamang sa nasabing sitio. Magagayon pa man, ay mas ginusto na daw iyon ni Edgar. Mas maigi na ang magsundalo. Mabilad man sa araw, bukod sa may sahod, ay may saysay pa ang kanyang ginagawa, kesa maging magsasaka na maghapong bilad sa arawan, pero halos wala naman daw kinikita. Doon na nila sinimulan ang mahigit 6 na oras nilang paglalakad papunta sa nasabing detachment. Magtatanghali na noon. Kung bibilisan daw nila ang paglalakad, ay mararating nila ang detachment ng ligtas bago lumubog ang araw. Takang-taka naman sila noon. Marami sa kanilang grupo ang nagrereklamo at nagtatanong, bakit daw kailangan pa nilang maglakad, samantalang may mga truck naman daw sila. Sumagot naman daw ang sarhento nila na mas mabuti nang maglakad na lang sila kaysa sumakay ng truck. Mas mabuting mamatay na daw na naglalakad kaysa mamatay na nakasandal sa malamig na bakal ng kanilang sasakyan. Isa pa ay napakapangit daw ng kalsada. Mas mabilis pa silang makakarating kung maglalakad lang sila. Hindi na sila nakasagot pa nun. Tama nga naman si Sarge. Kung maglalakad lang daw sila, ay mas may tsansa silang mabuhay at makabawi sa kalaban kung sakali man. Dala-dala ang kanilang mabibigat na mga gamit at mga armas, ay nilakad na nga nila Edgar ang mabatong daan papunta sa bago nilang pagkukutaan. Napakainit ng hapon na yon. Wala pang 2 oras ang paglalakad nila ay mauubos na agad ang mga baong tubig nila. Habang naglalakad ay may mga kainan, bahay, poso at mga pahingahang nakikita sina Lolo Edgar. Gusto nga sana nilang magpahinga nun at makainom, pero hindi sila pinapayagan ng kanilang sarhento. Sigaw pa nito sa kanila ay wag na wag daw silang tatanggap ng kahit na ano na magmumula sa mga tao doon. Mahirap na raw. Baka daw mga kakampi ng mga rebelde ang mga taong ito. Baka daw lasunin sila. Bukod pa doon, ay may mga bali-balita rin na may mga naninirahan daw ng mga aswang sa lugar na yon. Kaya mas mabuting magtiis na lamang sila at wag nang tatanggap ng kahit na ano. Baka malason o mabaliw lamang sila. Bagay na tinawanan lamang noon ng mga kaklase ni Edgar. Bilang mga sundalo nga, ay 6 na buwan din silang nanirahan sa bundok at nag-training. Sabi ng mga ito, kung may aswang daw talaga, dapat kahit isang beses ay may nakita sila doon sa mga kabundukan ng Rizal, kung saan sila nagpapatrolya noong trainee pa lamang sila. Ngumisi lang daw sa kanila ang sarhento. Ang sabi nito, hindi daw lahat ng bagay ay nakikita ng mga mata. Tulad ng hangin, tulad ng intensyon ng tao. Kaya bawas-bawasan daw ang pagiging pilosopo kung ayaw nilang mapahamak sa serbisyo. Nanahimik na lamang daw sila noon. Bigla daw kasing naging seryoso yung sarhento. Ayon kay Lolo Edgar, ay tubong Mindanao ito. Kaya naman marami itong mga paniniwala na kahit siya mismong taong probinsya din ay hirap paniwalaan. Mga bagay na hindi pa nalalaman ni Lolo Edgar. Sa tagal daw ng paglalakad nila ay halos lahat na daw ng pwedeng mapagkwentuhan ay napagkwentuhan na nila. Natahimik na sila nun. Kaya naman mas lalong napukaw ang pansin nila sa mga mababang lutuin na nagmumula sa mga bahay na nadadaanan nila.
Paglalarawan pa daw ni Lolo Edgar. Parang amoy daw ng ginisang bawang at sibuyas ang pumapaibabaw sa simoy ng hangin ng hapon na yon. Natutokso mang tumigil saglit upang makikain o makainom man lang ay hindi nila magawa dahil na rin sa utos ng kanilang pinuno. Walang hihinto, walang lalayo, walang makikikain, walang makikiinom, at walang aalis sa formation. Bukod doon, ay napapansin na rin nila ang mga weirdong kilos ng mga tao sa baryong iyon. Nakatingin lamang ang mga ito sa kanila na para ba silang minamatyagan. Marami din daw silang nakikitang mga wild na hayop doon sa kagubatan na yon. Tulad na lang daw ng baboy ramo, usa at sawa. Tuwang-tuwa pa sila nun. Ang sabi pa nila ay huhulihin daw nila ang mga yon. Pero tulad nga ng inaasahan, ay pinagbawalan din sila ng kanilang sarhento. Dahil hindi daw nila alam kung sino ang nagmamay-ari ng mga hayop na yon. Nagtataka naman daw sila. Sino naman daw ang magmamay-ari ng sawa o baboy ramo? Samantalang malaya lang naman daw sila ditong nakakagala sa kapatagan. Matapos ang ilang oras na paglalakad sa malubok na kalsada at bukirin, ay nakarating na sila sa huling gubat na sinasabing bukana o tarangkahan papasok sa Sitio Cicada. Saglit na huminto ang grupo nila Edgar. Napakasukal ng gubat na yon at napakatataas ng mga puno. Kitang-kitang birhen pa talaga ang kagubatan na yon noon. Hindi daw tulad ngayon. Niliwanag daw ng araw ay halos hindi makatagos sa kasukalan ng mga puno. Pagod na noon ang tropa dahil na rin sa sobrang init ng sikat ng araw. Wala pa silang kain at maayos na tulog. Idagdag mo pa ang mga mabibigat nilang gamit na kanilang buhat-buhat. Sinabi ng mga ito sa kanilang sarhento na baka pwede naman silang magpahinga. Total ay malapit naman na daw sila sa Cicada. Base na rin sa tinitignan nilang mapa. Subalit nagalit lamang ang sarhento. Hindi daw pwedeng magpahinga. Kailangan nilang tumakbo dahil mahigit 30 minuto pa raw ang lalakarin nila doon sa loob ng gubat na yon. Mapanganib daw ang loob ng gubat. Kaya mas dapat na mas bilisan pa nila ang kanilang paglalakad. Pagod na sila nun. Pero wala eh. Nauna nang tumakbo ang kanilang sarhento. Ikinasa nito ang baril niya na parabang merong operasyon. Dahilan para magsikasahan na rin sila ng kanilang mga armas. Gulat na gulat sila nun. Hindi man lubos na naiintindihan ang sitwasyon. Anong magagawa nila? Sumusunod lang sila sa kanilang senyor. Noong papasok na sila sa gubat, ay bigla na lamang daw dumilim ang kapaligiran. Epekto raw ito ng napakasukal na kagubatan na kahit ang liwanag ng araw ay nahaharangan. Sumigaw ang kanilang sarhento. "Bilisan nyo! Bilis! Bilis!" Bilisan daw nila ang pagtakbo. Takbo raw ng mabilis na parabang hinahabol ng mga kalaban. Tumakbo raw sila habang may naririnig pa silang tunog ng sikada. Nagtataka namang nagtanong itong si Edgar. Sa isip nito, ano ba yung sikada? Yun ba yung mga insekto na maingay? Paulit-ulit din na sinasabi ng kanilang sarhento na sa oras daw na mawala ang huni ng sikada, ay iwan na nila ang kanilang mga gamit at tumakbo na ng mabilis sa pinakamabilis na kaya nila. Mabilis nilang tinakbo ang masukal na gubat. Kahit na pagod na ang kanilang mga kasama, ay inaakay na lamang nila ang iba sa mga ito. Ang iba naman ay kinuha na ang mga gamit para mas mabilis silang makakilos. Pero habang tumatakbo rin sila, ay hindi may tatanggi ni Edgar na panay ang tingin nito sa mga naglalakihang mga puno. Pinakikinggan ang mga maiingay na sikada na kapag lumalapit sila
ay mas lumalakas pa ang tunog nito. Para bang may ipinapahiwatig na hindi maintindihan ng kanilang grupo. Maya-maya pa nga ay narating na rin nila ang dulo ng gubat na yon. Nagtitinginan pa nga daw sila noon. Wala naman daw nangyari. Ano daw bang kinatatakutan ng sarhento? Paglabas nila ng gubat na yon, ay isang burol pa ang kanilang dapat akyatin. Sinabi ng kanilang sarhento na sa likod daw ng burol na yon ang kanilang bagong paglalagyan. Isang maliit na eskwelahan sa gilid ng isang napakagandang dalampasigan. Kwento daw ni Lolo Edgar kay Ami ay napakagaganda daw talaga ng mga dagat sa Bicol. Sabi nito ay nadistino pa daw kasi si Lolo Edgar sa ibang lugar sa Bicol. Pero iyong lugar na yon ang talaga namang hindi malimot-limutan ng matanda. Mula nga daw sa taas ng burol ay kitang-kita nila Lolo Edgar ang napakagandang tanawin. Malawak na karagatan, puting buhangin na dalampasigan, isang maliit na baryo na tila ba walang naninirahan. Doon ang kanilang naging bagong tirahan. Pagdating nila sa eskwelahan, ay nakaramdam sila ng kaginhawahan. Pakiramdam nila ay ligtas na sila. Kahit nga ang kanilang sarhento na tila ba tensyonado sa mahabang oras ng kanilang paglalakad, ay naupo na lamang sa tabi ng isang puno at saka sumindi ng isang sigarilyo. Doon niya na minanduhan ang mga sundalo kung saan nila ilalagay ang kanilang mga gamit, mga pagkain, mga armas at kung ano-ano pang mga dala nilang gamit. Nag-utos din ito na maghukay ng buhangin sa dalampasigan. Doon daw tatambay ang mga sundalo na magju-duty para kung may darating daw na kalaban mula sa dagat ay agad nilang makikita. Sa unang gabi nila doon ay wala naman daw nangyaring kakaiba. Maliban sa malalakas na tunog ng mga sikada. Napakaingay daw ng mga iyon mula umaga hanggang gabi. Pero pag nasanay ka na daw, parang hindi mo na rin sila maririnig sa paligid. Nag-e-enjoy naman daw sila sa kanilang bagong duty dahil para lang silang nasa bakasyunan. Ikaw ba naman daw ang maka-duty sa harap ng napakagandang dagat? Minsan nga daw kapag nag-duty sila ay naliligo na din sila sa dagat. Hindi naman nagagalit ang kanilang sarhento kapag ganon. Pero ang pinagtatakhan nila Edgar noon, bakit walang bantay doon sa side ng bayan? Doon sa parte ng pinanggalingan nila. Minsan ay naglakas loob si Edgar na tanungin ang sarhento. Isang hapon yon habang nagkakape sila, ay nilapitan niya ito at tinanong, "Sarge, ano bang misyon natin sa lugar na to? Bakit parang isang linggo na tayo dito Wala naman tayong ginagawa kundi tingnan ang karagatan. Tsaka bakit walang nagbabantay dun sa side papunta sa gubat? Parang relax daw ba ang setup ng kampo?" Sumagot naman ang sarhento habang nakatingin sa direksyon ng gubat. Ipinaliwanag nito kay Lolo Edgar na nung nagsimula daw dumami ang mga rebelde sa Bicol, ay naging taguan at tawiran na ng mga rebelde ang mga katabing isla ng probinsya na yon. May mga lugar sa Bicol kung saan nagtatago ang mga rebelde. Pero hindi pa kasama noong mga panahon na yon ang buong probinsya kung saan sila naroon. Mas priority din daw ng gobyerno noon ang mga lugar kung saan mas mainit ang labanan ng mga militar at mga rebelde. Nandoon lamang sila para pigilang magpatawid-tawid ang mga ito sa mga isla ng Bicol. Kumbaga ay nakaabang na agad sila kung sakali mang tumakas papunta roon ang mga rebelde. Kung titignan daw kasi sa mapa, ay makikita doon na ang isang isla na yon sa Bicol ay may maliit pang isla. Nakatabi lamang din ito. Doon daw nagtatago noon ang mga rebelde dahil sa mga maliit na isla na yon ay walang mga nakatira. Kaya nga daw ang trabaho lamang doon ng grupo nila Edgar ay bantayan ang malalawak na dalampasigan kung saan pwedeng dumaong ang mga rebelde.
Dadating daw ang oras na magpapatrolya din sila. Ngunit pansamantala ay huwag daw muna. Dahil kulang pa ang puwersa nila. Hihintayin muna nilang dumating ang karagdagang sundalo para mas mabantayan nila ang lugar. Matapos ang paliwanag ng sarhento, ay magtatanong pa nga daw sana ulit itong si Edgar. Hindi naman daw kasi nito nasagot yung tanong niya kung bakit walang bantay doon sa kabilang side ng burol. Pero bago pa man daw siya makapagsalita, ay inunahan na siyang sagutin ng sarhento. May nagbabantay na dyan. Nagtinginan daw ang mga sundalo na kasama ni Edgar. Paanong may nagbabantay na? Ang sabi lamang ni sarhento ay may mga tao o nilalang na daw ang mas nauna pa sa kanila sa lugar na yon. Mas maigi daw na wag na lang silang pakialaman dahil hindi din naman sila pinakikialaman ng mga ito. Pinayuhan din sila ng sarhento na kung ayaw daw nilang mapahamak sa tuwing magjuduty sila sa mga probinsya, ay mabuting makinig sila sa mga taong nakatira doon. Huwag gawin ang mga ipinagbabawal at huwag kukwestiyonin ang mga nakagawian na sa isang lugar. Hindi na lang sila sumagot nun kahit marami pa rin silang katanungan. Nagtinginan na lamang ang mga kasama niya. Tila ba marami pa silang gustong sabihin pero naramdaman nila ang matinding bigat sa mga salitang sinabi ng kanilang senyor. Kaya naman minabuti nilang wag na lamang magsalita at pag-usapan na lamang ito pagdating ng gabi kung saan tulog na ang lahat ng kanilang mga kasama. Kinagabihan habang nagjuduty sa dalampasigan, kasama noon si Edgar at ang kanyang buddy na si Mike. Nagtatanungan pa rin sila noon tungkol sa nangyari sa usapan kanina. Hindi pa rin kasi malinaw sa kanila hanggang ngayon kung bakit walang bantay doon sa side na yon ng kanilang detachment. Maya-maya pa ay nagulat na lamang sila sa isang kasama nila na tumatakbo galing sa classroom. Mabilis silang nilapitan ito at sinabihan na bumalik na daw sa mga kwarto at wala daw munang magjuduty sa gabi na yon. Nagulat noon si Edgar at si Mike. Bakit walang magjuduty? Mas delikado kung walang magjuduty ngayong gabi. Sinabi na lamang ng kasama nila na sumunod na lang daw sila at yun daw ang utos ng kanilang sarhento. Kaya naman agad na rin silang tumakbo pabalik ng kanilang barracks. Laking gulat daw nila noon pagbalik nila ng barracks. Nakita nilang nandoon silang lahat. Bale nasa 30 sila noon. Buong platon nila ay nandoon ngayon sa loob ng iisang kwarto, kasama ang kanilang sarhento. Napuno ng bulungan ang buong kwarto. Kung bakit nga ba nandoon silang lahat at nagsisiksikan? Anong meron? Bakit kailangan nilang magsama-sama sa iisang kwarto? Iniutos ni Sarge na patayin ang lahat ng ilaw, isara ang lahat ng bintana at wag na lalabas ang kahit na sino. Noong tanungin naman nila kung bakit, ang sagot lamang nito, wag na kayong maingay. Nawala ang ingay ng mga sikada. Halos mapamura daw sila noon dahil sa pagtataka sa nangyayari. Subalit kinimkim na lang nila yon. Ano bang nangyayari dito sa senyor namin? Bakit ganito ito mag-isip? Hindi kaya may sakit ito sa utak? Halo-halong tanong nila sa isipan. Pero wala silang magawa nun. Yun ang utos sa kanila. Maya-maya ay sinabihan sila nito na manahimik dahil nagsisimula na daw lumakas ang hangin. Napakalakas nun na tila bang may bagyong paparating. Kinakalampag nito ang mga bintanang gawa sa kahoy. Pansin na din nila na nagiging tensyonado na si Sarhento. Hawak niya ang kanyang sigarilyo, ngunit hindi niya ito sinindihan. Bumulong ito sa kanila. Walang maingay. Nandyan na sila. Maya-maya pa, ang malakas na hangin ay nawala na. Buong akala daw noon nila Edgar
ay magiging okay na ang lahat. Pero ilang saglit lang, bigla daw uminit ang buong paligid. Biglang naging napakaalinsangan. Bumaho ang simoy ng hangin. Amoy na hindi nila maintindihan. Noon lamang daw sila nakaamoy ng ganoon katindi. Parang dumi sa loob ng banyo na matagal na hindi binuhusan. Parang karne na nabubulok na hindi maintindihan. Tinakpan na lamang nila ng kahit anong tela ang mga mukha nila para kahit papaano ay mabawasan ang napakabahong amoy na yon na bumabalot sa kanilang kapaligiran. Maya-maya pa ay naramdaman nila na tila ba may mga taong paikot-ikot sa labas ng kanilang kwarto. Ramdam nila ang mga yabag ng mga ito na tila ba nagmamadali at paikot-ikot na naglalakad sa labas. Maya-maya pa, bigla na lamang may sumubok na pumasok sa pintuan. Paulit-ulit na sinusubukan itong buksan. Pero dahil nga nakalak ito mula sa loob, ay hindi ito makapasok. Tatayo sana noon ang isang kasama ni Edgar para tignan kung sino ang mga nasa labas. Pero mabilis itong sinaway at nilapitan ni Sargento. Sabay bulong sa kanya na, "Huwag na huwag mong bubuksan yan." Damang-dama nila noon ang tensyon sa loob ng kanilang kwarto. Hindi ito gera pero parang pakiramdam nila noon ay talagang mapapalaban sila kung sakali mang labasin nila ang kung anumang mga nasa labas daw noong gabi na yon. Hindi nagtagal ay bigla na lamang din gumaan ang kanilang pakiramdam sa paligid. Nawala na ang napakabahong amoy. Unti-unti nang lumamig ang simoy ng hangin. Nawala na ang alinsangan. Sumenyas pa ang sarhento na maghintay pa daw sila ng konti at saka sila babalik sa kanilang barracks. Maya-maya pa ay napansin nila Edgar na bumalik na ang ingay ng mga sikada. Napakaingay na ulit na parang unang araw ng pagdating nila doon. Dinig na dinig nila ang pagkalat ng ingay ng mga ito sa buong paligid. Matapos daw ang sa palagay ni Lolo Edgar ay nasa mga 30 minuto, ay nagbigay na ulit ng utos ang kanilang senyor. Naligtas na ang buong paligid. Maaari na daw silang matulog. At kung sakali daw na marinig ulit nila na nawala ang tunog ng mga sikada, ay bumalik daw agad sila sa loob ng kanilang mga kwarto. At wag na wag papapasukin ang sino mang gustong pumasok doon. Bagay na nagpadagdag na naman ng katanungan sa kanilang malilikot na isipan. Ano bang kinatatakutan ni Sargento? Mga sundalo naman daw sila. Bakit kailangan nilang matakot sa mga ito? Para saan pa daw ang mga armas nila kung matatakot lamang sila sa mga nilalang na yon? Kung ano man daw ang mga yon, ay kayang-kaya nila yung harapin, lalo na at handa sila at sapat ang kanilang training. Lumipas pa ang ilang araw. Paulit-ulit na lamang ang mga nangyayari doon sa kampo nila Edgar. Hindi naman na daw naulit ang nangyari noong gabing iyon. Kaya dahil sa sobrang kainipan, ay naisipan nilang gumawa ng dahilan para makapaglibot-libot sa isla. Sinabi nila sa kanilang sarhento na mauubos na raw ang supply ng kanilang pagkain. Mas mabuti raw siguro na lumakad na muna sila at magpunta sa mga kampo sa bayan para kumuha ng mga supply. Dagdag pa nila Edgar na baka sila na rin daw ang kumuha ng mga sahod ng mga kasama nila. Akala nila noon ay hindi sila papayagan ng sarhento. Pero laking gulat nila noong payagan sila nito. Sige daw at pumunta sila sa bayan. Makipag-coordinate sila na wala na nga silang supply. Maaga pa naman daw. Basta bilisan lamang nila. Magsuot lamang daw sila ng sibilyan at magdala lamang ng itak
nang sa ganoon ay hindi sila mapagkamalang mga sundalo. Hindi din naman daw kasi sila pag-aaksayahan ng bala ng mga rebelde dahil wala naman daw silang dalang mga barel. Walang saysay daw na atakihin sila. Huwag daw nilang madaliin ang paglalakad. Pero kapag daw pauwi na sila at naramdaman daw nilang alanganin na at aabutan na sila ng dilim sa daan, ay mas mabuting wag na lang daw silang bumalik. Wag na lang daw silang lumabas ng kampo doon at doon na lamang sila magpaumaga. Sumang-ayon naman doon sila Edgar dahil mukhang tama naman ang payo ng kanilang sarhento. Sabi ni Edgar na mas mabuti na din na wala silang dalang armas para mas mabilis silang makagalaw. Kaya naman umaga pa lang ay agad nang naglakad ang dalawa papunta sa bayan. Pero bago sila makaalis, ay nagbigay na naman ng paalala ang kanilang sarhento. Kung sakali daw na mawala ang tunog ng sikada, umaga man o gabi, dapat na daw silang tumakbo ng mabilis. Dapat daw ay hindi sila maabutan ng mabahong amoy. Dahil ang ibig sabihin daw noon ay malapit o katabi na nila ang mga ito. Nagpapaliwanag pa noon ang kanilang sarhento. Pero dahil kating-kati nang umalis itong sila Mike at Edgar, ay hindi na nila pinakinggan ng husto ang iba pang mga sinasabi nito. Basta umalis na agad sila at nagpaalam na habang naglalakad palayo. Ganoon pa rin naman ang naging ruta nila. Dumaan sila sa burol, sa gubat at sa mahabang kalsadang lubak-lubak pababa ng bayan. Tuwang-tuwa noon sila Edgar. Palibasa yung mga binata, iniisip nila noon na baka naman may makilala silang mga dalaga doon sa lugar na yon na pwede nilang makausap. Saktong 4:00 ng hapon sila dumating sa kampo. Kahit papaano ay nakapag-relax na noon sila Edgar. Marami na silang nakikitang mga tao, mga kapwa sundalo na nagpapatrolya sa bayan. Mga iba't ibang pagkain na kahit papaano ay nagbibigay ligaya sa kanila. Hindi tulad ng mga pagkain sa kampo na walang lasa at paulit-ulit na lamang. Matapos nga silang makakuha ng mga kailangan nila, pati na ng mga supply na kailangan nila, ay agad na silang umalis sa kampo. Palabas na nga daw sila noon nang kinausap sila ng bantay sa gate nito. Sabi sa kanila "Gabi na mga bok. Bakit di na lang kayo dito matulog? Baka abutan na kayo ng gabi sa daan. Mahirap na," sabi ng sundalo sa gate. Sinabi naman nila Edgar na mas mabuti na yung maglakad-lakad daw sila para ma-enjoy naman nila ang lugar. Doon daw kasi sa lugar nila sa Ilocos ay may mga harana at sayawan sa gabi. Baka daw doon sa isla ay may mga ganoon din. Talagang nahikayat na daw nitong si Edgar si Mike, kaya kahit noong una ay ayaw pa nito, ay wala na din itong nagawa pa. Gusto na din itong makihalubilo sa mga tao doon sa isla. Pero sa kanilang paglilibot, laking gulat daw nila dahil 6:00 pa lamang na gabi noon, hindi pa tuluyang lumulubog ang araw, ay wala ng katao-tao sa labas at sarado na lahat ng tahanan. Kahit na yung mga tindahan at mga kainan. Noong makita ito ni Mike, sinabi nito kay Edgar na baka bukas na nga lang sila umuwi dahil nga gabi na din naman. Hindi na pinilit pa noon ni Edgar, pero ang sabi niya, bukas daw ng madaling araw na lang sila aalis para kahit papaano maaga din silang makarating sa kampo. Kinabukasan ay maagang bumangon ang dalawa at naghanda na sa kanilang paglalakbay pabalik sa kanilang detachment. Nung una ay pinipigilan sila ng mga kasama nilang sundalo na lumabas dahil nga madilim pang araw, 3:00 pa lang ng umaga nun. Pero mapilit talaga itong si Edgar. Gusto na daw nitong umalis at simulan na ang kanilang paglalakad para nga raw maaga silang makarating sa kanilang detachment. Pero ang katotohanan ay gusto lamang nitong maglibot-libot sa isla. Wala nang nagawa pa ang mga sundalo. Sinabihan na lamang sila ng mga ito
Nakatulad din ang bili ng kanilang sarhento na kung mawala daw ang tunog ng sikada ay tumakbo na sila. Dahil pag naabutan daw sila ng mabahong amoy ay may mangyayari daw na hindi nila magugustuhan. Tinanong ulit ni Edgar, ano po bang mangyayari na hindi magugustuhan? Paliwanag ng sundalo, may mga nilalang na nakatira dito na tuwing gabi, hating gabi o madaling araw sila nag-iikot sa isla na ito. O minsan pa nga ang pinakamaaga ay paghapon. Maramihan sila lagi kung gumalaw. Mas mabuti na daw kung wag na lang nilang subukan pa. Marami na daw ang napahamak. Minsan daw ay naglalakad sila ng umaga. Pero malimit yun minsan. Pag hindi pa masyadong mataas ang araw, ay nakikita sila ng mga sundalo. Pero imbis na sitahin sila, ay iniiwasan sila ng mga ito. Subalit kahit anong paalala at paliwanag daw kay Edgar, ay wala pa rin itong pinapakinggan. Kaya umalis pa rin ito ng kampo, kahit alanganing oras pa rin ng madaling araw. Malaki ang kanyang kumpiyansa na makakabalik din agad silang dalawa dahil nga nakapagpahinga na sila ng maayos. At kahit papaano naman daw, ay may ibang lugar silang nakita. Hindi na nga napigil ang dalawa. Mabilis silang naglakad pabalik sa kanilang kampo. Hindi na nila inalintana pa ang oras. Saktong malamig pa ang hangin ng madaling araw na yon, kaya hindi nila alintana ang pagod. Noong nasa kalagitnaan na sila ng kanilang paglalakad, doon napansin ni Mike na parang may kakaibang nangyayari sa paligid nila. Tila ba parang tumahimik. Tinapik daw siya ni Mike noon. Sinabi nito na parang doon sa kaliwang bahagi nila para bang tumahimik. Parang nawala yung tunog ng sikada. Sagot naman ni Edgar, wala pa naman daw sila doon sa bukana ng sitio sikada. Huwag daw siyang masyadong nervyoso. Tawang-tawang biro pa noon ni Edgar. Dagdag pa nito, palagay niya ay 4:30 na ng madaling araw noon. Sisikat na ang araw anumang oras mula noon. Meron pa raw bang aswang, maligno o engkanto na magpapakita ng ganoong oras? Pasikat na ang araw? Kaya naman nagpatuloy na lang sila sa paglalakad. Pero hindi pa rin talaga mawala sa isip ni Mike noon ang bilin sa kanila. Nababahala na kasi ito sa sobrang tahimik sa kaliwang bahagi ng kanilang dinadaanan. Maya-maya pa, may nakita siyang parang hugis tao doon na nakayuko. Nasa may ilalim ito ng puno. Nilapitan daw nila ito. Takang-taka sila kung bakit may bata doon. Samantalang madilim pa tapos mag-isa lamang ito. Lumapit pa sa bata si Edgar. Tinanong daw nito ang bata kung anong nangyari at kung bakit mag-isa lamang ito dito. Nakita nilang isa pala itong batang babae. Sumagot naman ang bata. Naligaw daw siya. Maaari daw ba nilang samahan siya pauwi sa bahay nila sa gubat? Napailing-iling na si Mike noon. Nagalit na ito at nagsabi kay Edgar na layuan na nila ang nakayukong bata at baka kung ano pa raw ang mangyari sa kanila. Tinawanan lamang ni Edgar si Mike. Sinabi nito na bakit daw sila matatakot mag-uumaga naman na. Kaya samahan na daw nila itong bata doon kung saan nga ito nakatira. At doon na rin siguro sila makikikain ng umagahan. Isa pa daw ay mga sundalo sila. Obligasyon nilang tumulong sa mga nangangailangan. Wala nang nagawa si Mike noon. Wala na. Hinawakan na ni Edgar ang kamay ng bata. At saka sinamahan ito sa paglalakad patungo sa isang gubat sa hindi kalayuan sa kalsada. Panay ang paalala pa noon ni Mike na bumalik na sila at baka mapahamak nga silang dalawa. Pero wala. Hindi na siya pinakikinggan ni Edgar. Tahimik lang daw ang bata noon at nagmamadali na makauwi na rin sa kanilang bahay. Maya-maya nga ay nakarating na rin sila sa bukana ng gubat kung saan daw nakatira ang bata.
Mabilis nang tumakbo ang bata papasok sa gubat. Pasikat na ang araw noon. Kitang-kita noon ni Edgar ang masayang paghagikik ng bata habang tumatakbo papasok sa madilim na kagubatan. Pre, ihi muna ako. Habulin mo yung bata at umaga na din naman. Wika ni Edgar. Kaya nauna nang naglakad noon si Mike para nga sundan yung bata. Gumilid lang muna sandali si Edgar. Tumingin-tingin muna sa paligid. Napahinga ito ng malalim at saka nagwika ng, safe naman pala dito eh. Bakit ba takot na takot si Sargento? Baliw talaga siguro yun. Wika nito habang patawa-tawa pa. Subalit hindi inaasahan ni Edgar ang mga sumunod na pangyayari. Nakita ng dalawa niyang mga mata ang mga taong hubot-hubad na nakatago sa mga anino ng mga malalaking puno ng gubat. Nakadapa ang mga ito na para bang mga aso kung maglakad papunta sa loob ng gubat. Ngayon lamang siya nakakita ng mga ganon. Hindi siya natakot nung una niyang makita ang ilan. Pero nung makita niyang napakarami ng mga gumagapang sa lupa, ay doon na siya natakot. Agad siyang tumakbo papasok ng gubat para habulin si Mike. Paakyat na ang liwanag ng haring araw noon. Pero parang liwanag lamang ng kandila ang naibibigay nitong liwanag sa loob ng kagubatan. Nagsusumigaw na habang tumatakbo papasok ng gubat noon si Edgar. Unti-unti ay naamoy nito ang napakabahong amoy na naamoy nila noong gabing pinapasok silang lahat ng kanilang sarhento sa loob ng kwarto. Gumaan ang kanyang loob nang kahit papaano ay nakita niya si Mike. Hinihintay din pala siya nito. Nakatalikod ito sa isang puno na parabang umiihi din. Nagsisigaw daw si Edgar kay Mike na bumalik na agad sila dahil nga may mga nakita siyang kakaibang mga nilalang na gumagapang papasok ng gubat. Dagdag pa doon ang napakabahong amoy na kumakalat sa paligid. Habang tumatakbo siya, ay sumisigaw ito ng, "Mike! Mike! Mike, tara na, Mike!" Pero nagimbal daw noon si Edgar sa kanyang nakita. Bigla na lamang daw bumagsak si Mike sa lupa. Wakwak ang tiyan nito at labas ang mga bituka. At sa mismong pwesto na yon, nakita niya ang pulang-pula na mga mata ng batang kanya sanang tutulungan. Ngasab-ngasab nito ang mga lamang loob ni Mike. Isa-isang isinusubo gamit ang dalawang kamay. Nakangiti ito habang nalilisik ang mga mata sa kanya. Naduwag na noon si Edgar. Alam niyang dapat niyang tulungan si Mike. Pero wala na. Wala na talaga siyang magagawa. Iniwan niya na ang kanyang bag at saka tumakbong mabilis palabas ng gubat. Habang tumatakbo, ay dinig niya ang mga hingal ng mga hindi niya maintindihang nilalang na sumusunod sa kanyang pagtakbo. Ramdam niya ang mabibilis na yabag na tumatapak sa lupa na parabang mababangis na hayop na humahabol sa kanilang hapunan. Umiiyak na siya noon. Pakiramdam niya ay katapusan niya na rin. Hindi niya namamalayan ay nakalabas na pala siya ng gubat. Gumulong siya noon sa sobrang bilis ng kanyang pagtakbo. Umikot-ikot siya sa kalsada. Umiiyak. Sinisisi ang kanyang sarili sa kapabayaang kanyang nagawa. Agad siyang tumayo at lumingon sa kagubatang kanyang pinanggalingan. Kitang-kita niya ang mga mapupulang mga mata na isa-isang nawawala sa kadiliman. Kasabay ng muling pagbabalik ng tunog ng mga sikada. Matapos noon ay bumalik na sa kampo si Edgar. Ikinuwento niya ang lahat ng nangyari. Agad-agad na naglabas ng order ang mga opisyal nila
para hanapin si Mike. Kahit sinasabi nilang hindi na inaasahan pang makikita pa nila ang katawan nito. Natrauma daw sa pangyayaring yon si Lolo Edgar ayon kay Ami. Ibinalik ito sa port area kung saan doon na lamang siya pagbabantayan hanggang sa bumalik ang kanyang ulirat sa trabaho. Hindi kasi pwedeng magbawas ng duty dahil nga kailangan ng sundalo ng panahon na yon. Kaya naman siya na lang ang ginawang bantay ng gate ng kampo. Doon niya nalaman ang kakaibang kasaysayan ng Sitio Cicada. Isang sitio kung saan hitik na hitik ang mga insekto na kung tawagin nga ay sikada. Pero tulad nga daw ng mga kasabihan ng matanda na sa tuwing tatahimik ang mga sikada, ang ibig sabihin daw nito ay may tao o hayop na malapit sa kanila. Kahit na walang nakikita sa ating mga paligid ang pangkaraniwang mga mata.